Paano kung simula bukas wala ng oil? Ano ang mangyayari sa tao at sa buong mundo? Napakamahal na presyo ng gas ang bumungad sa iyo ngayong araw. Napapangiwi ka na sa bawat pagas at bawat sakay. Ramdam mo na agad ang bigat sa bulsa. Hindi na basta kayang i-afford ang ganitong klaseng taas presyo. At pati pagkain at ibang bilihin, unti-unti nang nagsisimahalan. Aray ko po! Kaya ang ginawa mo, pinikit mo na lang ang mata mo. Bahala na bukas, baka mas maging maayos na ang lahat. Pero kinabukasan, paggising mo, hindi na mahal ang oil dahil wala na ito ng tuluyan. At ngayon, isang tanong ang babangon kasabay mo. Ano ang mangyayari sa tao at sa buong mundo kapag nawala ang oil? Makakamit na ba natin ang isang pollution-free na mundo? O ito na ang simula ng isa na namang napakalaking delubyo? Ang oil ay isa sa pinakamahalagang likas yaman sa mundo. Halos lahat ng galaw ng modernong buhay ay konektado dito. Mula sa mga sasakyan hanggang sa paggawa ng kuryente, plastic, gamot at iba pang produkto na ginagamit ng tao araw-araw. Ang crude oil ay nabuo mula sa labi ng maliliit na organismo tulad ng plankton at algae na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng napakahabang panahon, nabaon sila sa ilalim ng lupa at dagat, naiipit sa init at pressure hanggang sa maging langis. Dahil inaabot ito ng milyong taon bago mabuo, itinuturing itong finite resource. Ibig sabihin, nauubos at hindi basta napapalitan agad. Habang ginagamit natin ang oil araw-araw, unti-unti rin itong nababawasan. Ayon sa mga estimate, may sapat pang oil para tumagal ng ilang dekada. Aasahan natin na mahaba pa ang panahon na kaya pa nating pagganahin ang mga sasakyan. May gasolina pa sa gas station at may dumarating pang mga delivery. Pero paano kung isang araw, bigla na lamang itong nawala? Ano ang naghihintay sa bilyong taong umaasa rito kapag wala ng oil? Sa loob lang ng ilang oras, mararamdaman mo ito kaagad. Humahaba ang pila sa gas stations. May mga nauubusan na ng supply. May mga naguunahan, may nag-iimbak at may nag-aalala kung saan kukuha sa mga susunod na araw. Paglipas lamang ng ilang araw, wala nang taxi, wala na ring bus, wala nang kotse at motorsiklo. Hindi dahil ayaw nilang bumiyahe, kundi dahil wala nang gasolina at diesel. Ang mga barko na nagdadala ng pagkain at produkto ay hindi na rin makakabiyahe. Ang mga eroplano na dapat magdadala ng mga pasahero at kargamento sa iba't ibang bansa ay hindi na makalipad. At ang mga truck na nagde-deliver sa supermarkets ay hindi na rin umaandar. Dito magsisimula ang mas malaking problema. Unti-unti nang tumitigil ang lahat. Kahit may electric cars, hindi ito sapat para palitan ng buong sistema. Sa karamihan ng bansa, kakaunti pa lang ang electric vehicles at karamihan ng kotse, pati halos lahat ng truck, bus, eroplano at barko ay umaasa pa rin sa oil. Kahit ang paggawa at pagdadala ng mga sasakyan at piyesa nito ay kailangan din ng fuel. Kaya sa sandaling mawala ang oil, hindi lang transport ang titigil, kundi pati ang paggalaw ng buong ekonomiya. Unti-unting titigil ang trabaho, negosyo at mga serbisyo. At habang lumilipas ang mga linggo, mapipilitan ang mga tao na maghanap ng paraan. Babalik ang mga tao sa mas simpleng paraan ng pagbiyahe, maglalakad, magbibisikleta at meron ding gagamit ng mga hayop tulad ng kabayo. Mapapakinabangan pa rin ang mga tren, lalo na kung electric. Sa mga lugar na kailangang tumawid sa ilog o dagat, bangka na sagwan o layag ang gagamitin. Habang para sa maiikling biyahe, electric vehicles ang aasahan kung available. Pero bottom line, magiging mahirap ang pagpunta sa malalayong lugar at maraming trabaho ang maaantala o tuluyang hihinto. Sa paghina ng transportasyon, sa mga unang araw, may pagkain pa. Pero habang wala ng deliveries, mabilis na itong mauubos. Mauubusan na ng mga paninda ang mga tindahan. Hindi lang ito dahil sa transport. Ang mga traktor sa bukid ay gumagamit ng diesel. Karamihan sa mga bangka na ginagamit sa pangingisda ay umaasa sa fuel. Kaya kapag nawala ito, magiging limitado ang pangingisda. Ang paggawa ng pataba para sa mga pananim ay umaasa sa natural gas. Kaya habang tumatagal, bumabagal ang produksyon ng pagkain. At kahit may ani pa sa probinsya, hindi rin ito makakarating sa mga lungsod. Sa huli, kakaunti na lang ang pagpipilian ng pagkain at mas nagiging limitado ang supply.
At para makapag-adjust sa ganitong sitwasyon, aabuti ng humigit kumulang 10 hanggang 20 years bago makabuo ang mundo ng bagong sistema para sa produksyon at distribusyon ng pagkain. Ibig sabihin, sa panahong iyon, maraming pamilya ang magugutom. Ngayon, sunod sa maaapektuhan, ang kuryente. Hindi pangunahing source ng kuryente ang oil. Sa maraming bansa, nagmumula ito sa iba't ibang sources tulad ng coal, natural gas, hydroelectric dams, nuclear power at renewable energy gaya ng solar at wind. Ibig sabihin, kahit mawala ang oil, hindi agad mawawala ang kuryente. Pero may problema. Malaki pa rin ang papel ng oil sa pagpapatakbo ng ilang power plants, lalo na sa backup generators at sa pagbiyahe ng fuel at kagamitan na kailangan para mapanatili ang mga planta. Kapag nawalan ng oil, maaapektuhan ang supply chain mula sa pag-deliver ng fuel hanggang sa maintenance ng mga pasilidad. Kaya kahit may ibang sources ng kuryente, hindi ito magiging kasing stable tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, mas magiging madalas ang pag-brownout sa ilang lugar. At kahit ang mga lugar na umaasa sa renewable energy, apektado dahil hindi ito sapat para sa buong demand. Walang ilaw, electric fan at aircon o kahit heater. Kaya mahihirapan ang mga tao sa mga gawaing bahay. Sa mga paaralan, maaantala ang klase lalo na kung umaasa sa ilaw, computer at internet. Sa mga ospital, magiging kritikal ang sitwasyon dahil umaasa ang mga life support machines, ilaw sa operasyon at iba pang mga kagamitan sa tuloy-tuloy na kuryente. Kapag nagkulang ang supply ng kuryente, mahihirapan ang mga ospital na panatilihin ang mga serbisyong ito, lalo na kung limitado rin ang mapagkukunan ng backup power. Kaya ang mga pasyente ay malalagay sa alanganin dahil kung kulang ang mga kagamitang sumusuporta sa kanilang paggaling, maraming buhay ang mawawala. Maaapektuhan din ang komunikasyon, hihina o mawawala ang signal ng cell towers at internet dahil kailangan din ito ng kuryente para gumana. Unti-unting mawawala ang koneksyon ng mga tao, hindi makakatawag, hindi makakapag-message at hindi makakakuha ng impormasyon. Sa negosyo, titigil ang operasyon ng maraming kumpanya. Hindi gagana ang mga computer, hindi makakapag-produce ang mga factory at hindi makakapagbukas ang maraming tindahan. Pati ang mga bangko at digital payments ay maaapektuhan, kaya babalik ang marami sa cash o kaya naman ang simpleng palitan ng produkto o barter. Wala nang masakyan, pahirapan ng pagkain at kuryente, pero hindi pa doon nagtatapos ang problema. Paano kung ang susunod na humina ay ang water supply? Ang tubig ay nandyan lang, sa ilog, sapa, lawa at ilalim ng lupa. Pero sa maraming lungsod, hindi basta kusa itong dumarating sa gripo. Umaasa ito sa mga water supply system, mga planta, tubo at higit sa lahat, mga pump na pinapagana ng kuryente o diesel para maitulak ang tubig papunta sa mga bahay. Ibig sabihin, kahit maraming tubig sa paligid, kailangan pa rin ng energy para makarating ito sa tao. Kapag nawala ang oil, maaapektuhan ang transport at supply ng fuel. Pati ang pag-maintenance ng mga system. Kasabay nito, kapag humina rin ang kuryente, mahihirapan ang mga pump na magtulak ng tubig mula sa source papunta sa mga lungsod. At kapag hindi na gumana ang mga pump, hihina ang pressure ng tubig. Unti-unting mawawala ang tubig sa gripo. Sa una, mahina lang ang agos. Hanggang sa isang araw, wala nang lalabas. Isang nakakatakot na problema sa mundong tubig ang pangunahing pangangailangan para makasurvive. Hindi agad ito mapapansin, pero isa ito sa pinakaseryosong epekto. Maraming gamit sa ospital ay gawa sa materyales na galing sa oil, lalo na ang mga plastic tulad ng syringe, gloves, IV tubes at lalagyan ng gamot. Mahalaga ang mga ito dahil malinis, ligtas gamitin at kadalasang disposable para maiwasan ang impeksyon. Kapag nawala ang oil, babagal ang paggawa ng mga ganitong gamit at unti-unting magkukulang ang supply. Habang kumukonti ang available ng kagamitan, mahihirapan ang mga ospital na makasabay sa dami ng pasyente. May mga procedure na maaantala at may mga gamutan na magiging limitado. Hindi ito bigla ang sakuna na agad makikita. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting lalala ang sitwasyon, isang mabagal pero seryosong health crisis. Kapag nawala ang oil, maguguluhan ng mga tao sa umpisa. Ang modernong buhay na nakasanayan natin ay biglang babagal dahil ang sistema natin ngayon ay nakadepende sa iisang bagay at kapag nawala ito, para na rin tayong naparalisa.
May mga eksperto na nagsasabing kung biglang mawala ang oil, mistulang babalik ang tao sa panahon bago pa malawak ang gamitin ng oil noong 1800s. At dito papasok ang epekto sa isip at ugali ng tao. Sa simula, may kaba at pagkalito, hindi sigurado kung saan kukuha ng pagkain, paano papasok sa trabaho o paano makikipag-ugnayan sa iba. Habang tumatagal, pwedeng tumaas ang stress at anxiety dahil sa kakulangan ng basic na pangangailangan tulad ng pagkain, transport at kuryente. Kapag kulang ang supply at maraming nag-aagawan, may posibilidad na tumaas ang tensyon sa mga komunidad. Maaaring magkaroon ng panic buying, away at minsan ay kaguluhan, lalo na kung hindi pantay ang access sa resources. Pero hindi lang ito puro gulo. Sa ibang lugar, makikita rin ang pagtutulungan. May mga kapitbahay at volunteers na nagsishare ng pagkain, nagtutulungan sa transport at nag-a-adjust para makaraos, habang ang gobyerno ay magbibigay ng tulong tulad ng relief goods, kontrol sa distribusyon ng supply at mga patakaran para mapanatili ang kaayusan. Ibig sabihin, habang nagbabago ang mundo, nagbabago rin ang ugali ng tao. May ilan na mas nagiging agresibo dahil sa takot, pero may ilan din na mas nagiging matulungin para mabuhay. Sa kabila ng nakakatakot na mangyayari, may silver lining ang pagkawala ng oil sa kalikasan. Bababa ang polusyon sa hangin dahil mababawasan ang usok mula sa mga sasakyan, eroplano at pabrika. Mas magiging malinis ang hangin at sa ilang lugar, mas makikita ang malinaw na kalangitan. Mababawasan din ang paglabas ng carbon dioxide, kaya hihina ang bilis ng pag-init ng mundo. Sa mga dagat, bababa ang panganib ng oil spills, kaya mas may pagkakataon ng marine life na makabawi. Pero hindi agad magiging maayos ang lahat. May iba pang sources ng polusyon tulad ng coal at iba pang fossil fuels. At sa kakulangan ng energy, posibleng mas gamitin pa ang mga ito. Sa madaling salita, may benepisyo sa kalikasan, pero hindi ito sapat para agad maibalik sa dati ang balanse ng mundo. May mga pwedeng maging kapalit ng oil tulad ng biofuel, renewable energy gaya ng solar at wind, at mga materyales na galing sa halaman o biomass. Pero hindi ito agad maipapalit. Kailangan ng oras para maitayo ang mga pasilidad, maayos ang supply at makapag-adjust ang buong sistema. Kahit kasi ang paggawa ng mga solar panel, wind turbines at iba pang teknolohiya ay nangangailangan din ng energy at materyales na sa ngayon ay konektado pa rin sa fossil fuels. Kaya kung biglang mawawala ang oil, hindi agad kayang punan ng mga alternatives na ito ang kakulangan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na ang pinaka-praktikal na paraan ay hindi biglaan, kundi unti-unting pagbabago. Isang dahan-dahang paglipat mula sa oil papunta sa mas malinis at sustainable na energy. Kaya habang hindi pa ito nangyayari, kailangan nang maghanda dahil kung isang araw biglang mawala ang oil, magiging mabigat, magulo at nakakatakot ang kahihinatnan ng mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.